Pati lang miyembro ng gabinete, meron din daw allocable sa 2025 budget ay kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Kabilang daw dyan sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Naka-file na sa korte. Ibinunyag na Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nasa 5 cabinet secretaries at ilang undersecretaries ang may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa ilalim ng 2025 national budget. Base yan sa dokumentong hawak niya na galing daw sa kampo ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang ikinagulat ni Lacson, may isang ES na nakakubra ng 8.3 billion pesos. ES ang tawag sa isang executive secretary. Ang ES nung panahon na yon, si Lucas Bersamin. Nagtataka rin si Lacson kung paano nagkaroon ng allocable ang isang executive secretary. Ang allocables ay ang pondong inilalaan ng DPWH para sa infrastructure project sa bawat distrito. Para yan sa mga lehislador. Pati si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan may allocables din na aabot sa 30.5 billion pesos. Meron ding ibang cabinet secretaries na nakatanggap ng tig 2 billion pesos. Sabi naman ni Batangas Representative Leandro Leviste, may kulang pa sa mga binanggit ni Lacson base sa Cabral files na hawak niya. Si Senping nga ay nagsabi din na meron ngang 8B. Ang 8B ay para sa ES at SAP. At meron pang kulang sa nakasulat sa listahan na marami sa atin na makakumpirma na hindi lang ES-SAP ang nakasulat sa 8B. Agad pumalag si Bersamin sa akusasyon. Ikinagalit at ikinagulat niya ang pagkakasangkot sa kanya sa higit 8 bilyong pisong halaga ng allocables. Kahit kailan, hindi raw siya humiling, nag-endorso o nag-aproba ng kahit anong DPWH project o budget allocation. Wala rin siyang inutusan na kahit na sino pang gamitin ang pangalan niya o dati niyang opisina para rito. Giit pa ni Bersamin, dapat busisiing maigi ang Cabral files para matukoy kung sino ang totoong nagmanipula sa 2025 budget. Pagtitiyak naman ng Malacanang, pananagutin ang sinumang gabinete na may malinaw na ebidensya. Ipapaubaya na nila sa Ombudsman at Department of Justice ang investigasyon. Wala pang pahayag ukol dito si Bunoan na lumipad noong Nobyembre pa Amerika. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, magsasagawa ang kanilang tanggapan ng digital forensic sa computer at mga dokumentong ibinigay sa kanila mula sa opisina ni Cabral. Layo nitong malaman kung may nang doktor sa mga dokumentong galing kay Cabral. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.